Okay, magandang araw po sa inyong lahat at welcome po ulit dito sa ating Tabuning PH channel mga kababayan. And nandito naman po tayo para sa ating panibagong reaction video mga kababayan. At ito mga kababayan, nako, ibubulgar na natin ito. Ipaalam na po natin sa lahat kung bakit itong mga mambabatas natin mga kababayan, lalo na itong si Martin Romualdez, na rin itong si Bongbong Marcos mga kababayan kung bakit na galit talaga sila dito kay Sara Duterte. Ito pala yung dahilan mga kababayan. Ah, eto, umpisahan na natin. Maiksi lang ito. Mabilisang ano lang ito mga kababayan. Para lang ito sa kaalaman ng lahat mga kababayan. Para maintindihan nating lahat na kung bakit talaga galit na galit sila dito kay Sara Duterte mga kababayan. Okay? Pati na yung mga kakamping mga kababayan ay yung mga makakaliwa, yung mga liberal. Ito din yung rason kung bakit galit na galit sila dito kay Sara Duterte mga kababayan. Ito kasi yung hindi nila matanggap-tanggap talaga na nagawa at ginagawa ni Sara Duterte ngayon mga kababayan. Okay? So ito, tingnan natin. May video ako dito. 3 videos ang ipapakita ko sa inyo mga kababayan. Mabilisan lang to. Okay, by the way, bago natin umpisa mga kababayan, paki-like and share ng video natin and then paki-subscribe na rin po mga kababayan. At doon sa mga nakapag-subscribe na, maraming salamat po sa lahat sa inyo. Okay? Sana po patuloy kayong magsumuporta dito sa channel natin. Okay mga kababayan, galing ito sa Valiente News mga kababayan. Unfortunately, konti lang followers nila mga kababayan. Okay? Report ito galing sa Office of the Vice President. Ito, pakinggan natin ito. Ito lang muna, unahin natin. Libo-libo ang natulungan ng Medical and Burial Assistance Program ng tingkapan ng Pangalawang Pangulo sa Cagayan Valley at maging sa Cordillera Administrative Region. Sa datos mula sa OVP Cagayan Valley Satellite Office, umabot sa mahigit 11,000 ng mga individual ang naalalayan ng programa noong nakaraang taon. 81 naman ang pinaghandugan ng wheelchair. Ngayong taon, tuloy-tuloy ang pamamahagi ng wheelchair ng opisina at ilan sa mga nahandugan nito ay ang retired teacher na si Lola Conchita at magsasaka na si Lola Rose na pawang taga sa Mountain Province. Mga kababayan, di ba? Tignan nyo yan. Yan yung rason kung bakit itong mga kongresista, itong mga makakaliwa, pati na si Bongbong Marcos mga kababayan, galit na galit dito kay Sara Duterte. Di ba? Comment kayo dyan kung hindi kayo agree sa akin. Comment din kayo kung agree kayo. Bakit sila gagalit? Kasi ito, tingnan nyo, nasaan si Sara Duterte dyan? Nakita nyo ba sa video na yan? Si Sara Duterte? As Vice President ha? Yet mga kababayan, kahit wala si Sara Duterte dyan, yung programang pagtulong nila sa mga pamamayang Pilipino mga kababayan, nandoon pa rin. Again ha, walang ano na dyan, walang program na dyan, wala nang speech dyan. Diretsuhan na. Bigay kagad ng tulong mga kababayan. Kaya, tingnan nyo, sang lugar yan? Davao ba yan? Of course, hindi yan Davao. Mountain Province pa yan. Sinong mga nakatanggap ng tulong? Retired teacher. Sinong representante ng teachers natin ngayon? Kung sinong mga teachers na nakapanood dito? Sinong representante ng teacher? Anong party list ang nagre-represent ng mga teachers ngayon? Di ba yung paborito nating si Franz Castro? Anong nagawa ni Franz Castro? Anong batas na ipasa ni Franz Castro tungkol dyan sa mga teachers? Comment kayo dyan. Of course, meron naman. Pero of course, comment kayo kung ano. Kaya ito, galit na galit sila dito kay Sara Duterte. Ito, papatuloy pa natin. I'm so happy about it. Parang dream fulfilled. Na magkaroon ako ng wheelchair. In behalf of my family and all, my grateful thanks and heartfelt thanks and gratitude to the Office of the Vice President for making me a recipient of the wheelchair that will at least make me happy and make me go around.
Nako mga kababayan, tingnan nyo yan ha. Walang ginamit na pangalan. Walang hindi inangkin ni Sara Duterte mga kababayan. Hindi katulad ng ibang kongresista na nag-distribute ng AKAP, nag-distribute ng tupad, inangkin nila na galing sa kanila yung pera. Hindi kayo maniniwala? O, tingnan nyo yung isang video ko, mga kababayan. I-post ko dito, yung link sa taas. Para makita ninyo, may pinalabas ako na video. May pinakita akong politiko, huling-huli, inangkin yung pera na dinistribute sa tupad mga kababayan. Ito, Office of the Vice President ang ginagamit mga kababayan. Oh. Yung retired teacher na nakatanggap. Sinabi nga maraming salamat sa Office of the Vice President. Hindi nga sinabi maraming salamat kay Sara Duterte, di ba? Kasi nga, yan naman talaga dapat mga kababayan. In the first place, hindi naman pera ni Sara yan, pera ng taong bayan. Kaya tama lang na hindi gagamitin yung pangalan ni Sara Duterte. At ito nga, sumusunod si Sara Duterte dito sa kung ano yung dapat mga kababayan. Oh, sino sa mga politiko ngayon mga kababayan ang ganito ang ginagawa? Comment kayo dyan kung meron kayong ma-identify. Ako personally, wala akong ma-identify kasi halos lahat nilalagay yung pangalan nila. Inaangkin nila yung mga namimigay nila na galing sa kanilang bulsa mga kababayan. Kaya, of course, magagalit itong mga kongresista natin mga kababayan. Kaya dapat talagang i-impeach si Sara. Yun yung sigaw nila dito mga kababayan. Again, ito February, ano to? Kailan ito? I think nasa balita naman eh. February 6 mga kababayan, kahapon lang, February 7 ngayon. Ito, February 6. Kilain nyo yan. O habang nagkakagulo yung mga kongresista dyan sa impeachment, itong Office of the Vice President, ito namimigay ng tulong mga kababayan at nagtatrabaho ng mabuti. Oh. Kaya, anong sigaw? O, dapat impeach si Sara mga kababayan. Akalain nyo yan. Tatignan pa natin. Ito. Tingnan natin kung anong lugar ito. Kapon sa Cagayan yan. Cagayan ito. Ito, iba na namang lugar. February 5 ito mga kababayan. Oh. Sa lamig ng klima ng Cordillera Administrative Region sa isla Oh, Cordillera mga kababayan. ng Luzon, siguradong hahanap-hanapin mo ang mainit na kape. Kaya't coffee shop ang napiling pasukin na negosyo ng magnegosyo na grantee mula sa bayan ng Hingyon sa probinsya ng Ifugao na si Carolina Dominong. Arabica at Robusta coffee beans na sagana sa kanilang lugar ang kanilang ginagamit sa paggawa ng masarap na kape. At sa tulong ng MTD, di na lamang cafe americano, latte at kung ano-ano pang timpla ng kape ang kanilang binibenta. Ngunit maging additional na kapital. Kaya binili namin ng roasted coffee. Tapos ayun, may packaging kami na per pouch na ayun, nakikita nyo. Kasi pag minsan yung mga tourist din, bumibili sila ng mga token, ganun. O parang remembrance nila. 250 Di ba mga kababayan? Anong MTD? Magnegosyo taday. Kaninong project yan? Office of the Vice President, mga kababayan. Diba? Naku, nakakagalit talaga kapag mayroong ganito mga kababayan. So ikaw, kongresista ka, at ikaw yung, halimbawa, namimigay ka ng tulong at nilalagay mo yung pangalan mo, bago mo ibibigay yung tulong, nagpapakita ka, nag-speech ka. At ito, hindi ito ginagawa ni Sara. Naku, ikaw kongresista, magagalit ka talaga mga kababayan. Ito na nga, galit na galit sila. Ipa-impeach na nga nila kasi namimigay talaga ng tulong si Sara. Kaya mga kababayan, naku, nakakagalit talaga ito. Kaya dapat, anong sigaw? Impeach si Sara. Nakakagalit ito mga kababayan. Halimbawa, akalain mo namimigay ka ng tulong.
wala yung pangalan mo. Hindi mo nililagay pangalan mo, hindi ka pumupunta, hindi ka nag-speech bago ka mamigay ng tulong. Nagagalit talaga yan, mga kababayan. Kalahin nyo yan. At ito ginagawa ni Sarah, kaya galit na galit sila kay Sarah, mga kababayan. Ito, pakinggan pa 50 natin. pesos ang kanyang bintahan sa bawat pack ng kape. Sa ngayon, ayon kay Carolina, kumikita ng 2,500 kada linggo ang kanilang munting coffee shop. Nakakatulong din umano ang kanilang negosyo upang sila ay makaraos sa araw-araw nila na pangangailangan. Di ba, mga kababayan? Ito, tingnan niyo ha, ito yung posibleng mangyari. Bigyan ko ng ibang perspektibo dito. So, halimbawa, hindi nagkaroon ng proyekto yung Vice President dito. At itong tao na itong nasa video, kung saan nagkaroon ng negosyo, nagpalista lang doon sa AKAP or sa 4Ps, mga kababayan. Tingin nyo ba magkakaroon niya ng negosyong ganyan at magkakaroon ng at least 2,500 a week na income, mga kababayan? Kano bang bigayan sa AKAP? Sabihin natin 5,000. Anong negosyo ang pwede mong gawin sa 5,000 para magkakaroon ka ng 2,500 na income a week? Medyo mahirap. Pero of course meron, mga kababayan. Later may tingnan nyo hanggang sa huli kasi may tuturo ako sa inyo. Experience ng kakilala ko, kaibigan ko. Oh. Again ha, tingnan nyo yung senaryo. Kapag ito tumanggap lang ng amount galing sa AKAP, ano kayang mangyari? Compared sa ito, tinulungan mo kasi bago ka bigyan ng tulong galing sa Office of the Vice President, dapat may idea ka kung anong negosyo ang papasukin mo bago ka bigyan ng tulong. Kaya ito, compared mo sa mga ayuda ng gobyerno, mga kababayan, at ito, nako, long-term ang effect nito, long-term, tulo palaway ko, mga kababayan, sorry. Long-term ang effect nito, mga kababayan. Kaya nakakagalit talaga ito, mga kababayan. Kasi tinuturuan dito ng Office of the Vice President na maging independent itong taong ito. Na hindi na umasa sa ayuda ng gobyerno. At ayaw ng mga kongresista dyan. Ayaw nilang ganyan kasi gusto nila na yung mga tao manghihingi lang ng ayuda para makapagpasikat sila dito, mga kababayan. Kaya talagang dapat i-impeach si Sara Duterte, mga kababayan. Ito meron pa. Ito panghuli na ito, mga kababayan. Again, tingnan sa halik kasi may share ako sa inyong idea na hindi nyo akalain na pwede pala na malaki palang kitaan dito. Okay? Kasi ito mga negosyo, ito sinusuportahan ng Office of the Vice President. Kaya bigyan ko na kayo ng idea ng isang negosyo na sama hindi nyo akalain na malaki palang kita, mga kababayan. Ito. Sa report. Pinangunahan ng OVP Eastern Visayas Satellite Office ang turnover ceremony ng 15,000 pesos livelihood grant para sa karagdagang 7 magnegosyo taday grantee mula sa Tacloban City. Anong lugar, mga kababayan? Tacloban. Kaninong lugar yan? Mag-comment na kayo dyan. Sinong mayor dyan? Kano-ano ni Martin Romualdez yung mga politiko dyan? Comment kayo dyan. Ako, hindi ko alam, mga kababayan. Yan. Basta, dyan sa lugar na yan, ako. May idea ako kung sino mga politiko na galing dyan, mga kababayan. And yet, yung Office of the Vice President, tinutulungan yung mga taong bayan dyan. Binibigyan ng 15,000 para makapagnegosyo, mga kababayan. Tingin nyo, ayuda yan? It could be ayuda, but sigurado ka kung saan mapupunta yan. Kasi nga hindi ka makatanggap niyan kung wala kang plano dyan. Hindi katulad ng mga ayuda na AKAP, TUPAD, AX,
Diretso lang, may paano-ano ka lang, may ganito-ganito ka lang, oh. Oh, may ganyan-ganyan lang, may 5,000 ka na kaagad, mga kababayan, di ba? Oh, may ganyan-ganyan lang, oh, di ba? Nako. Stop it. Di ba, mga kababayan? Ayuda 5,000, and yet ito, long-term effect ito, mga kababayan. Kaya nagagalit talaga itong mga kongresista, mga kababayan, kasi kapag lalago yung negosyo ng mga taong to, hindi na sila hingi ng ayuda or hindi na aasa sa gobyerno, mga kababayan. Anong mangyayari? Naku, mawawala ng mga, ano tawag nito? Mawawalan yung mga politikan na or mga politiko na mga tao na kaya nilang abusuhin, mga kababayan. Kaya nagagalit sila dito kay Sara Duterte. Ang livelihood grant ay kanilang gagamitin bilang karagdagang puhunan sa kanilang napiling negosyo, tulad ng sari-sari stores, karinderya, at iba pa. Ang MTD ay isa sa mga flagship program ni Vice President Inday Sara Duterte na naglalayong matugunan ang kawalan ng trabaho at mapalago ang kabuhayan ng mga Pilipino mula sa iba't ibang sektor. Bukas ang mga negosyo taday na alalayan ang mga grupo ng mga mangingisda, LGBT, mga babae, kabataan, senior citizens, PWD, mga driver ng tricycles at iba pa. Ngunit katulad ng nasabi ko, binuksan natin ang programang ito sa mga individual na handang bumangon, tulungan ang kanilang sarili at maging produktibong Pilipino. Jera Gomez. No, wag ganyan, Madam VP, wag ganyan. Oh, di masama 'yan. Masama 'yang ginagawa mo. Kaya tuloy ini-impeach ka eh. Wag ganyan, mali 'yan. Dapat ayuda lang. Dapat ayuda lang. Okay? Oh, dapat ayuda lang, mga kababayan. Ito na nga, mga kababayan, i-share ko na sa inyo kasi ito maganda ito. 'Di ba of course, karamihan sa atin minamaliit itong mga negosyong pinapasukan ng mga taong ito. Kasi nga ito, karinderya, sari-sari store, at iba pa. Pero mga kababayan, kapag nag-focus lang itong mga taong to, ang layo ng mararating nito, mga kababayan. Mas maganda pa ang income dito, mga kababayan, compare doon sa mga nasa opisina, mga kababayan, na nagtatrabaho ng 8 oras. No, ito, share ko sa inyo, mga kababayan, ha. Share ko ito sa inyo. Personal na kababayan, kaibigan ko, mga kababayan, Bisaya po, sorry. Share, by the way, palakpakan muna natin si Office of the Vice President. Okay. Ito na, mga kababayan. Sinsya na. Ito, i-share ko ito. May kaibigan akong mga kababayan, isang dating manager ng kumpanya, mga kababayan. I think bangko yung tinatrabahuhan niya. Kung tama pagka-remember ko. Manager siya dati. And then matagal na kami hindi nakita. And then suddenly, nakita ko, mga kababayan, nagtitinda ng tempura. Kikiam, fishball, at yung hotdog. Yung sa daan, di ba? Yung may cart, yung sa daan. Bigla lang nakita, mga kababayan. Anong ginawa ko? Of course, linapitan. Kaibigan ko naman. Pinuntahan ko, kumustahan. And ang first impression ko, mga kababayan, parang naawa ako. Kasi nga, alam ko manager ito. And yet, ito ngayon nasa daan. Nangingitim, mga kababayan. Kasi nagbibenta ng, may cart siya, nakamotor. Nakamotor yung cart niya, okay? And then suddenly, okay, linapitan ko. So, yun nga, first impression ko, parang naawa ako. So, nagkwentuhan muna kami, and then, bibili ako, and then magbabayad ako ng 500, at hindi na ako magpapasukli. Yun yung plano ko. Okay? So, ito yung nangyari. So, kwentuhan muna,
And then, kwentuhan muna. And then suddenly, and then nag-umpisa na akong bumunot mga kababayan kasi nga, plano ko, linapitan ang plano kong bibili. Ayan, nagkwentuhan, kumustahan. And then, tananong ko, di ba manager ka? Anong nangyari? Bakit ka nag-resign? Anong sagot mga kababayan? Sinabi lang, simpleng sabi lang niya. Ako, ang hirap. Hindi kayang bumuhay ng pamilya na may 3 anak. Diba? Kaya ako mga kababayan. Bakit? Konti lang ba ang sweldo ng manager? Comment kayo dito. Comment kayo dito mga kababayan kung magkano sweldo ng manager. Tatanong ko, konti lang ba sweldo ng manager? And then, itong ipapalit mo, yung pagtitinda ng tempura, fishball, kwek-kwek, yung hotdog, kikiam, yan ba mga kababayan? So, parang napaisip ako, there's something. There's something dito na hindi ko alam. Kung bakit may pagpapalit iyong posisyon mo dito. Kasi ang rason mo lang, hindi makakabuhay ng pamilya na may 3 anak. Di ba? So, tinanong ko mga kababayan. Ganun ba? Ito, ang ganda ng negosyo. Para hindi masyadong halata. Of course, ito, mabuti itong negosyo mo. And then, napagtanong ko talaga, magkano ang kitaan dito? Tananong ko, magkano ang kitaan mo dito? Ito sagot niya mga kababayan. Ito yung sagot niya. Isang cart mga kababayan, yan isang cart. Ang gross na kita niyan mga kababayan 5,000 a day. Kalain niyo yan? Comment kayo dito. Hanap kayo ng isang trabaho na magbibigay sa inyo ng gross na 5,000 a day mga kababayan. Comment kayo dito. Comment kayo dyan. Para mag-apply tayo. Sabi niya, yung gross income ko dito is 5,000. Shock ako bigla mga kababayan. Hindi ako makapaniwala. A day. Tanong ko, ilang oras ka nagbibenta? Sagot niya, 1 p.m. until 6 p.m. Kasi nga wala naman daw bumibili or konti lang bumibili ng mga ganyan pag umaga. Usually snacks na sa hapon. So nag-uumpisa siya 1 p.m. to 6 p.m. mga kababayan. Sabi ko, so less than 8 hours lang. Diba? Saan ka makakahanap? Less than 8 hours, 5,000 a day. Diba? Tanong ko, magkano net? Yung net, ano lang, mga, hindi fix kasi negosyo. 3,000 to 3,500. Jack, ako, malaki pa rin yan. Kung saan ka makakahanap ng trabaho na magbibigay sa'yo ng 3,000, kahit sabihin natin 3,000 a day, mga kababayan. Kaya diyan ko naintindihan. Ang laki pala ng kitaan nito. Ano yung reaction ko? Instead na yung plano ko na bibili ng fishball at tempura mga kababayan at kwek-kwek, at hindi na magpapasukli sa 500 ko, at tinago ko na yung 500 ko mga kababayan. Tinago ko na yung 500 ko. Nahiya na ako mga kababayan kasi, kalain nyo, net income yan ng isang cart mga kababayan, 3,000. Isang cart. Tinanong ko, ito lang bang cart mo? Sabi niya, 6 na. Na-shock ako, mga kababayan. Shock talaga ako. Kasi, yung 5 cart niya, pinapadala niya sa iba. Pinapadala niya. Nag-hire siya ng mga kapitbahay, binabayaran niya ng 500, ina-assign niya kahit kung saan-saan. Halos isang cart mga kababayan, nag-a-average siya ng yung kitaan na 3,000 a day. Net na yan mga kababayan. Kayo na mag-multiply kung magkano kita niya isang araw mga kababayan. Anong ibig sabihin ko dito mga kababayan?
Itong mga klaseng negosyo, mga kababayan, hindi ito pwede nating maliitin, mga kababayan. Kasi ganda ito. Itong 15,000 na binigay ng Office of the Vice President, sa tingin nyo maliit lang yan? Ang dami mo nang mabibili niyan, mga kababayan, magagamit mo niyang kapital. Halimbawa, yan yung pasukin mo, tempura, fishball, kikiam. Ang dami mo nang mabibili niyan. Pwede ka nang mag-umpisa talaga. Ano pa? Ano pa ibang negosyo? Yung mga repair shop, mga kababayan. Kung may skills ka, marunong kang mag-repair ng mga motor, kahit vulcanizing, mga kababayan, ang laking kitaan yan. Of course, madudumihin nga lang yung kamay mo. Yet, ang laking kitaan yan. Anyway, yan lang, idea ko lang yan. Yan yung mga na-observe natin, mga kababayan, mga nakita natin, mga nalaman natin sa konting negosyo. So sana po may matutunan kayo dyan. Okay? Kaya ito, nagpapasalamat tayo dito kay Sara Duterte, mga kababayan. Sa Office of the Vice President, na nagkaroon ng ganitong negosyo kasi long-term yung effect nito. Okay? Mga kababayan? So anyway, so dito na lang po muna tayo and then paki-like and share ng video natin. Pero of course, makita ng mga taong bayan ito, malaman nila, magkaroon silang idea tungkol dito, patungkol sa mga negosyo. And then paki-subscribe na rin po sa channel natin. Okay, maraming salamat sa lahat. Magandang araw sa inyo.